Department of Agriculture tiniyak na hindi apektado ang operasyon ng NFA kahit na nadagdagan pa ang nasuspinde nitong opisyal. Sa katunayan, pinag-aaralan ng taasan ng DA ang buying price ng palay para mas maraming magsasaka pa ang mahimok na magbenta sa NFA. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Angelique, dalawa pang opisyal ng National Food Authority ang sinuspinde ng Ombudsman. Samantala, hindi inaalis ng Department of Agriculture ang posibilidad na baka may mga lumutang pa na mga pangalan sa mga susunod na araw habang gumugulong ang investigasyon sa maanomalya umanong bentahan ng NFA rice. Mag-iisang linggo pa lamang bilang pinuno ng National Food Authority, pinatawan na ng preventive suspension ng Ombudsman si Piolito Santos. Kasama rin si Larry Lacson na tumayong Officer in Charge Deputy Administrator ng NFA. Dalawa sila sa nadagdag sa 100 at 39 na mga kawani ng NFA na una nang sinuspinde ng Ombudsman. Sa harap ng investigasyon sa maanomalya umanong bentahan ng NFA rice na hindi dumaan sa bidding. Aabot hanggang 2019 ang backtracking investigation na ginagawa ng Department of Agriculture. Kaya hindi nila imposible na may lulutang pang pangalan na mauugnay sa questionableng bentahan ng NFA rice. Posible yan, depende sa magiging takbo ng pagsusuri at investigasyon ng internal audit, ng independent review panel na na-create ng ating kalihim, and of course ng Ombudsman. Talagang gusto ng ating kalihim na makita yung sino talaga yung may kasalanan, sino yung wala. Ikinababahala ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. ang pagkalagas ng mga tauhan ng NFA. Yung mga regional directors, mga supervisors were all suspended. So, ang fear namin, sa 10 pupunta ang farmer. Ando daw mag-a-approve nandun sa mga regions. Wala sila lahat. They are all suspended. NFA will have to function as it is because takbuhan ng farmer yan pagka binabarat ng mga traders ang palay. Tuloy-tuloy yung pamimili. Natandaan natin nung lumabas yung suspension, about 97 na bodegero yung kasama sa nasuspende at napadlock yung opisina nila, yung warehouse. Kaya immediately nagkaroon agad ng replacements. Para maiwasan ang irregular na bentahan ng bigas kung saan sinasabing isinasantabi umano ang pangangailangan ng ilang ahensya ng gobyerno para pagbigyan ang mga negosyante, isusulong ng DA sa gagawing NFA Council meeting na unahin at punan muna ang pangangailangan para sa relief operation at programa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Para maiwasan din yung mga nangyari in the past na kailangan itingnan yung kung ano yung totoong mandate ng NFA na ang pangunahin niya na layunin ay tugunan yung pangangailangan ng mga disaster risk agency na nagre-responde sa kalamidad. Kailangan pa rin yung disposition ng mga aging na bigas at palay pero dapat dumaan. Limbawa, ang una dyan, auction. Titingnan din ang pagkuha ng independent body na magsasagawa ng lab analysis sa mga bigas para maiwasan ang aligasyon na ginagawa umanong luma ang kalidad ng bigas pero maayos pa ang kondisyon para ikatuwiran ang pag-dispose umano ng NFA ng bigas sa ilang negosyante. Sa ngayon, target ng DA na itaas ang buying price ng palay. Sa ngayon, binibili ng NFA ng 19 hanggang 23 pesos ang palay ng mga magsasaka. Pero nagbabala ang ilang grupo na baka hindi makaipon ng buffer stock ng bigas ng NFA dahil mataas ngayon ang bilihan ng lokal na palay. Ito pa naman ang ginagamit sa panahon ng kalamidad. Kailangan may opportunity rin ng NFA na talagang kung paano makipaglaro doon sa mga traders. So lahat ng ito pag-uusapan, paano matiyak na makakasabay ang NFA doon sa presyuhan. Kasi kagaya last year, konti rin lang talaga yung nabili ng NFA dahil ang mahal nung bili ng traders. But at the same time, kailangan ding balansehin kasi pag masyadong mahal ang farm gate, definitely magmamahal din yung presyo ng bigas. So may mga ganong careful balance.
Angelique, klaruhin lang natin na yung dalawang nasuspinde ng ombudsman ay sina Piolito Santos, yung OIC Administrator ng NFA, at si Jonathan Niazon, Acting Department Manager for Operation and Coordination in relation nga yan doon sa kontrobersya ng NFA. At ang naitalaga ngayon ni Secretary Laurel na officer in charge, Deputy Administrator for NFA, ay si Larry Lacson. Angelique? Okay. Balikan natin yung nasabi ng grupo, yung PCAFI o PSAFI. Nangangamba sila na dahil suspendido ang mga regional directors at mga supervisors, sino nga ba ang magte-take charge dyan? Saan pupunta ang ating mga magsasaka? Yes, Angelique, ikitatatakot nga ng PCAFI na baka magkaroon na mahamper o mapila yung operasyon ng National Food Authority dahil ilan sa mga nasuspinde ay yung mga supervisor ng mga warehouse. Pero tiniyak naman ng National Food Authority o ng Department of Agriculture na nagtalaga na sila ng mga OIC na pansamantalang mag-oversee doon sa mga naiwang trabaho ng mga nasuspinde na kawani ng NFA. Angelique? Okay, isa pang tanong. Lagi nating napag-uusapan itong mga suspendidong opisyal, pati bodegero na nasuspinde ng NFA. Pero meron bang pananagutan din yung mga traders na binentahan ng murang bigas? Pinapatawag din ba sila ng DFA, ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang kalihim? Yes, Angelique, malalim yung investigasyon na ginagawa ng Department of Agriculture. Hindi lamang yung National Food Authority, kung hindi lahat ng involved sa mga transaksyon. Kaya nga, kung maalala mo kahapon, inirecommend na i-hold off o wag muna ilabas yung mga bigas na nabayaran na ng mga trader. Pero subject for investigation dahil nga dito sa sinasabing rice anomaly. So lahat yan, lahat ng anggulo ay tinitingnan ng Department of Agriculture. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.